Sama ang loob ni Placido Pininante habang naglalakad sa eskolta patungong Universidad ng Santo de Tomas. 2 beses na siyang sumulat sa kanyang ina upang huminto sa pag-aaral, upang magtrabaho, ngunit hindi siya pinayagan. Ang paghahangad ni Placido na tumigil sa pag-aaral ay palaisipan kanya ng mga kababayang taga-Tanaunan. Siya ang pinakamatalino sa kilalang paaralan ni Padre Valerio, noong kaya't tinuring siyang pilibustero. Hindi naman siya sugarol, walang kasintahan, pinawawalang halaga ang mag-aaral ng tandang basyo, makunat at mayaman. Tagumpay ni Placido si Juanito Pelaez sa pagtawid sa tulay ng Espanya. May kaliw ka ba ng mabuti? Ganoon. Ikaw? Masayang masaya. Naniyangan ako ni Padre Camora na magpakasyon sa kanilang bayan. Sumama ako sapagkat maraming magagandang babae. Pinaranan namin ang lahat. Walang bahay na hindi namin pinanhig. Nakakilala kami ng magma, kapitanyaka ni Basilio. Pagkaulo ni Basilio, aanhin niya ang isang dalaga. Hindi naman marunong sa may dapat nila. Walang yaman at naging ang tao. Sa pagkasungit niya, ngunit maganda. Isang gabi, pinambalos ni Padre Camora ang 2 nagharana sa kanya. Buti na lamang hindi sila namatay. Masungit pa rin siya. At tulad ng iba ay mangyayari rin sa kanya balang araw. Malakas na humalakhak si Juanito samantalang tiningnan siya ng masama ni Placido. Ay nasa universidad na naghihintay ng mga profesor, isang karwahe ang huminto na naging sanhin ng bulong-bulungan ng mga binata. Bumaba sina Paulita Gomez, ang katipan ni Isagani at Doña Victorina. Ngumiti at buong giliw na binati ng Doña si Juanito nang yumukob sa harapan nito. Ang buong galang namula naman si Isagani, ngunit himing nagpugay. Nang papunta sa kanyang klase si Placido, tinawag siya ng isang estudyante upang lumagda sa isang papel. Mamaya na. Napakahaba. Hindi mo ba nakikita? Si Macareg at ang iba yung humihiling na magkatayo ng isang akademya. Di kasi diyan, bagay na isang lamang kalokohan. May klase pa ako. Sa titik-on na ang profesor na pagtawag sa pangalan ng mga estudyante nang sumigaw si Placido sa pinto ng kanyang klase. Aalis na sana siya dahil natawag na ang kanyang pangalan, ngunit naisip niyang malapit na ang kanilang pagsusulit at hindi lang man siya nagtatanong o napansin ng profesor. Inisip niya ito ang pagkakataong siya'y makilala. Katumbas ito sa pagpasa ng loob ng isang taon, kaya pumasok si Placido nang walang ingat. Palakad-lakad nang nilakad ang kanyang sapatos. Ang nasa isip ng padre ay, walang galang, magbabayad ka din sa akin.